초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Isang malugod na pagbati sa inyong lahat. Ako nga po pala si Princess Emma Langkis at sa vlog na ito, tatalakayin natin ang pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas. Mahalagang maintindihan ang kasaysayan ng wikang pambansa, kung paano ito nagsimula bilang Tagalog, kung saan umalma ang mga Bisaya, naging Pilipino at ngayon ay Filipino na. Nagsimula ito sa alibata o alifbata na may 17 na titik. Sumunod, ang abisidaryo na may 31 na titik. Pangatlo, ang abakada na may 5 patinig at 15 na katinig. Pinalitan ng komisyon at ginawang alpabetong Pilipino. Panglima, ang alpabetong Filipino na may 28 na titik. Alam mo ba, noong Nobyembre 1936, inaprubahan ng Kongresong Batas Commonwealth bilang 184 na lumikha ng surian ng wikang pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isang magiging batayan ng wikang pambansa. Desyembre 30, 1937 sa pamamagitan ng kautosang tagapagganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. Abril 1, noong 1940, ipinalabas ng kautosang tagapagganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang bararila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Pinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 11, 1940. Hulyo 7 sa taong 1940, pinagtibay ng Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatadhana na simula sa Hulyo 4 sa taong 1946, ang wikang pambansa ay isa sa mga opisyal ng wika ng bansa. Marso 26, 1974, nagpalabas na isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa tauhang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 hanggang sa Abril 4, subalit ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13 hanggang 19. Agosto 12, 1950, tinawag na Pilipino ang wikang pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang bilang 7. Ayon sa kautosang ito, kailanman at tutukuyin ang pambansang wika ay Pilipino ang gagamitin. Oktubre 24, sa taong 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalan sa Pilipino. Sa taong 1968 ng Marso, ipinalabas ni Kalihim Tagapagpaganap Rafael Salas ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tanggapan at mga sangay nito ay maisusulat sa Pilipino. Ang wika natin ay uniko o unique, ngunit ito rin ay dinamiko o dynamic sapagkat ito ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Masasabi na umuunlad ang ating wikang Filipino ngayon, lalo na dahil sa bagong kurikulum na K-12 program, sapagkat kahit sa wikang Ingles ay madalas ginagamit ng mga guro, mayroon pa ring subject na Pilipino at nadadagdagan ng mother tongue. Tayo ay Pilipino, kaya dapat ikinararangal natin ang ating wika at huwag itong ikahiya. Magkaisa tayo at lalo natin itong paunladin sa kahit na maliit na paraan. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda.